Hi guys, and welcome back na naman sa ating channel, and for today's topic, ang pag-uusapan natin is how does the internet work? Okay, so ngayon explain natin kung paano ba siya gumagana. And may mga tanong kasi about the internet is, pwede bang mawala si internet? Pwede bang nakawin yung internet? Pwede bang bigla na lang mawala ng internet sa buong mundo? And the answer to that is, of course, no. Kasi wala naman talagang central na nagmamay-ari ng internet. And si internet is what we also call decentralized. Kasi walang nagmamay-ari kay internet. Sa totoo lang. Kasi kung napanood niyo yung video ko about difference of LAN, MAN, and WAN, malalaman nyo na si WAN is what we call the internet, diba? And ano nga ba ang definition natin ng LAN? Mag-umpisa tayo sa LAN. Kasi ang LAN, ang definition natin doon is a collection of different computers and equipment that are connected to one another. That creates a network, diba? Local area network. And then, si local area network is gawin nyo lang million times or billion times. That is what we also call the internet. Okay, so para mas maintindihan natin, i-define natin and tignan natin kung ano ang definition ng internet. So what is the internet? The internet is a vast network that connects computers all over the world. In simple terms, it is a network that is internet connected to one another. Pero, ang pinag-uusapan natin dito is all over the world. Hindi lang sa isang office o hindi lang sa isang city, kundi sa buong mundo. Okay? Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. So, katulad din ng sinasabi ko na si LAN, di ba? Sa office, we can share information to one another. Di ba? Yung mga files natin, pwede natin i-share to our file server. Kung saan natin siya pwedeng ilagay at pwedeng makita ng ibang kasama natin sa office. And then, that's also the internet kung gagawin mo siyang buong mundo. Okay? So, explain natin ng maigi. And, i-check natin kung ano-ano yung mga yun. So, pag sinabi ko sa yung, please open the internet. No? And then, ang unang-unang mong gagawin is i-open yung web browser. No? So, mga typically na sikat na mga web browsers natin is meron tayong Chrome, Edge, Firefox. So, dito tayo i-internet, punta tayong Google, search tayo. So, and then doon natin makakuha yung information na kailangan natin. Okay? So, punta tayo sa isang website, doon tayo magre-register, or punta tayo sa isang website, doon tayo mag-gather ng information about it. Okay? So, next is meron tayong tinatawag na social media apps, katulad ni Facebook, YouTube, and Netflix. So, sa Facebook, pwede tayong mag-share ng photos natin, ng mga saloobin natin, di ba? Sa Facebook. And then, sa YouTube, pwede nyo mapanood yung mga favorite na videos nyo na gustong panoorin. No, katulad nito. Ngayon, pinapanood nyo ako sa internet using YouTube application. So, ngayon, nag-share ako ng content sa inyo using the internet. And kayo, nanonood kayo ng video ko na in-upload ko sa server through the internet. So, also same with the Netflix and so on. Okay? So, may tinatawag tayong parts of the internet para malaman natin paano siya gumagana, no? So, unang part ng internet is what we call the first and last mile infrastructure. Usually, ang mga gumagamit lang nito is yung mga internet service providers. Pag sinabi nating first and last mile, dalawa kasi yung pinagdadaanan yan. Pag sinabi bang first mile, ito yung mga initial users. Tayo yun, yung mga users. At pag sinabi mo namang last mile, pabalik naman yun. Simula sa internet service provider, papunta sa infrastructure ng user. Okay? So, para mas maintindihan nyo ito ang first mile na sinasabi natin. Yung user, yung gamit na device ni user like laptop, mobile phones, Wi-Fi routers, and then the cell sites. Okay? So, bakit nga ba ito tinawag na first mile infrastructure? Kasi dito nag-i-initiate yung connection ng internet. Ito yung mga initiators, di ba? Ito sila users. Siyempre, paano ka ba mag-i-start mag-internet?
Siyempre sa sarili mo, di ba? Kukonect ka sa laptop mo, and then pagka-connect mo sa laptop mo, connect ka sa Wi-Fi router, or kung mobile data ang gamit mo, kukonect mo yung mobile phone mo sa cell sites. So, yun yung first mile infrastructure na tinatawag. Okay? So, for example, nag-create ako ng, so gawa tayo ng example dito, no? So, for example, pumunta ako ng Gmail. Tapos may gusto akong i-email na tao, no? So, nag-create ako ng pumunta ako ng Gmail and then nag-create ako ng email. So, for example, nag-attach pa ako ng mga attachments na ginawa kong documents para makita niya. So, isasend ko to ngayon sa kanya through the use of a Wi-Fi router. Ngayon, kukonek ako sa Wi-Fi router para lang, naka-connect na ako sa Wi-Fi router while I'm using Gmail, diba? So, ngayon, pag tapos na ako and then I hit send, ang mangyayari is yung information na ginawa ko is mako-convert to ones and zeros. Kasi diba, kung natatandaan nyo, sa mga previous video ko din, in-explain ko na ang naiintindihan lang ng computer is ones and zeros. Hindi sila nakakaintindi ng mga text or different characters, no? Kino-convert nila yan sa ones and zeros. So, kung gaano kalaki yung email na sinend mo, for example, 8 MB, i-convert niya yon sa ones and zeros that is converted to 8 MB. And then, dadaan yun sa Wi-Fi router. Pagkadaan sa Wi-Fi router, of course, dadaan ngayon siya sa internet service provider natin na cable. Kung sa bahay, di ba, for example, gumamit kayo ng Wi-Fi sa bahay, after ng Wi-Fi router, may makikita kayong cable dun papalabas ng bahay nyo, di ba? Yun na yung papunta kay ISP, sa data center ni ISP. Usually, yung mga cable nila ganito nung una. Ang tawag natin dito yung mga DSL. Yung mga bilog, ganyan ang itsura nila, tapos black. Ganyan ang ginagamit nila. Pero ngayon, ang gamit na nila ngayon is fiber. Diba? Na-normalize na yung fiber ngayon. Actually, tinatanggal na nila yung mga DSL So, ngayon, sa copper or DSL, ang transmission ng data noon is radio waves or waves, no? So, kapag nakataas, yung wave, that's converted to 1. And then, pag nakababa, it's converted at 0. While sa fiber optics naman, sa mga fiber cables, ang ginagamit naman nila is laser. Pag umilaw yan, that's converted to 1. And then, pag walang ilaw, that's converted to 0. So, ganun sila mag-transfer ng data, no? So ngayon, hindi na natin papakialaman kung paano sila mag-transfer ng data, no? Ang next natin gagawin is while nandun na sa internet service provider yung data na sinesend natin is okay, next is once na maka-reach na yung ating data papunta sa ISP service provider natin, ang tawag natin sa kanila is the second part or the internet hub. Dito sa internet hub, ito yung mga data center ni ISP. So, kapag yung data mo is sinesend mo lang sa taong nandito lang naman sa Philippines, okay, how does it travel? Once na nandun na siya sa ISP natin, ang mangyayari is isesend na ni ISP yung information sa data center ni Google. So, kung meron tayong data center dito sa Manila ni Google, dun siya mag-i-stay. Okay? Pero since wala, for example, yung data center na pinakamalapit dito is nasa Singapore, dadaan siya sa cable submarines, subcables. Okay? So, mamaya pag-usapan natin yun. Okay, next. So, sa third part naman ng ating internet is meron tayong tinatawag na internet backbone. So, ito na yung sinasabi kong sea cables, diba? Or tinatawag nilang tier 1 providers. Ito yung mga internet service providers na yung cable nila is nilalagay nila underwater para makarating sa ibang bansa. Of course, hindi mo naman pwedeng isabit or hindi mo pwedeng padaan sa sky, of course. So, undersea natin pinapadaan ang mga cables. So, yan ang itsura niyan sa ilalim. Minsan, binabaon nila yan sa ilalim ng lupa. And then, ito naman yung itsura ng inside the cables na ginagamit nila. So, usually, ito yung tinatawag nating fiber optic sa loob. Yan. So, parang ang ginagawa nila ngayon is tinatry nilang damihan para mas maraming data ang makapag-transfer sa isang ganitong cable, no? So, on the works yan nila.
Okay, so ito yung tinatawag nating tier 1 providers. So, dito dadaan yung mga data just in case na yung kausap natin or yung gusto natin pag-share ng information is nasa ibang bansa. Siyempre, kailangan niyang tumawid sa undersea cables. Okay, ang tanong is, pwede bang masira yung mga undersea cables? Pwede. Normally, sinasabi nila na human error ang nagkukos ng undersea cable problems at hindi naman yung mga undersea creatures like sharks or whales or whatever, kung daanan man ng mga isda. hindi daw yun yung kayang makasira nito kasi napakalaki nito at saka napakahirap sirain. Meron lang mga times na I just don't know kung ano yung main reason, pero possible na masira yung cable na yun. At kung masira man, nandyan naman yung mga ISP or the internet backbone para ayusin agad. So usually kapag ito yung nasira, ito yung inaabot ng araw, 'di ba? Ng days. Kapag yan ang pinaka nasira, ito yung pinakamatagal ayusin. Okay, so kung titingnan natin sa map, ganito ang itsura ng mga undersea cables. Hindi to masyadong updated, pero just gusto ko lang makita nyo yung itsura ng mga cables na nakalatag underneath the sea kung saan sila papunta, di ba? So, yan. Ganyan. Parang web. Di ba? So, ganyan ang itsura niya. So, mga nasa ilalim ng dagat para lang makarating sa US, para lang ma-reach natin yung server ng US, ganyan. Kung yung, for example, yung application na ginagamit nyo is wala naman silang data center sa iba't ibang, wala silang data center na malapit sa Philippines, nasa US lang, kailangan talagang dumaan dyan. Pero ang galing, no? Kasi yung connection or yung data transmission is just seconds. Hindi siya umaabot ng minutes even, di ba? So yun guys, yung parts of the internet and kung paano siya gumagana. Meron tayong tinatawag the first and last mile, yung internet hub or yung ISP natin, and then the internet backbone, which is the tier 1 ISP. Okay? So, sana naintindihan nyo kung paano dumadaan yung data natin, tsaka kung paano nagfo-flow. And kung hindi nyo naintindihan tong video na to, just comment down below or message me para mas mabigyan ko pa kayo ng more information about it or pwede ko kayong sagutin sa comment section. Okay guys? So, thank you ulit sa panonood and see you again next video. Thank you guys. Bye!